Yan na ang mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tinanong kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Hindi nyo alam lahat na ang nag-a-appoint ay President. Vice President Sara Duterte, walay kahadlok nga may barug sa committee hearing sa Kongreso mahitungod sa confidential fund. Usa ka business center sa Davao City, gitulis. 30,000 pesos cash ug mga mahalong gamit na tangag sa sospek. Insidente sa pool sa CCTV. Mga law enforcement agency sa Davao Region sa pagpanguna sa Coast Guard Southeastern Mindanao nagpakitang gilas sa Interagency Maritime Security Exercise 2024. Pagpasiga sa pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasud sa Tagum City, gikahingangha sa mga misaksi. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mitambong si Vice President Sara Duterte sa hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability sa Kongreso karong adlaw, kalabot sa confidential funds sa Office of the Vice President ug Department of Education. Samtang duna sab kini tubag sa pahayag sa National Security Council kalabot sa gingong hulga niini sa Administrasyong Marcos. Atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nagpabilin pa sa Veterans Memorial Medical Center si OVP Chief of Staff USEC Attorney Zulaika Lopez. Samtang nagkainitay si Vice President Sara Duterte ug mga kongresista sa diskusyon labot sa due process kaganina sa pagtambong ni VP Sara sa committee hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability. Padayong nakakonfine si Office of the Vice President Chief of Staff USEC Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Sa committee hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability sa Kongreso karong adlaw, gi-extend sa komite og 5 ka adlaw ang contempt order batok kang USEC Lopez human ang mosyon ni Representative Franz Castro. Kahinumduman nga nagkakomosyon ato sa pag-transfer kang Lopez gikan sa House Detention Facility ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City adlawng Sabado. Buta nga gialmahan ni Lopez o ni Vice President Sara Duterte nga mao inahimong legal counsel ni Lopez. Human niini miluwat og pahayag si VP Sara kalabot sa pagpag-ipit kaniya og sa OVP sa Administrasyong Marcos. Hinungdan nga ni pagawas og pahayag ang National Security Council nga tanang hulga sa kinabuhi sa presidente ikonsidera nga matter of national security. Sumala ni VP Sara, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Sa video message, wala man gipanganlan apan gikondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hulga matud pa sa pagpatay kaniya. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Sa pagtambong ni Vice President Sara sa hearing, gibutyag ni ini nga dili angayan nga silutan si Lopez og contempt tungod sa alekasyong kalapasan sa due process sa pag-relieve sa kanhi Undersecretary sa DepEd nga si Gloria Mercado. Giklaro ni VP Sara sa mga kongresista nga anaa sa appointing authority nga si Pangulong Marcos ang pagdawat sa resignation sa mga opisyal sa ahensya. Tinanong kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot.
Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Secretary, Chairman, motion to hindi suspend ninyo alam for 5 lahat minutes. na 1 ang minute reset. nag-a-appoint 1 ay minute President. suspension. Sara, sa karon parayon pa ang committee hearing sa Kongreso. Apan kaganina, kadyot kining gisuspende aron mahatagan og higayon nga makapag-speech si House Speaker Martin Romualdez sa session hall. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Gatusan ka mga Dabawenyo ang mitambong sa candle lighting and prayer rally ni atong Sabado sa gabi. Agig pagpadayag og suporta kang Vice President Sara Duterte sa Davao City tungod sa pagpang-ipit matud pa sa Administrasyong Marcos ngadto sa bise ug sa mismong Office of the Vice President. Ato ibalik si Argil Relator. Gitubag sa mga Dabawenyo, taga-suporta sa pamilya Duterte ug mga opisyal sa LGU Davao ang panawagan nga magkahiusa sa pagpaabot og suporta kang Vice President Sara Duterte, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez ug sa mismong Office of the Vice President pinaagi sa pagtambong sa giorganisang candle lighting and prayer rally niadtong Sabado sa gabi. Nakasuot og itom ang mga mitambong. Bit-bit sa pipila ang mga tarpaulin nga nakasulat ang ilang suporta. Ingon man ang pag-awhag nga protektahan ang konstitusyon. Kinihuman ang pagpang-ipit matud pa sa Administrasyong Marcos kang VP Sara. Diin gidamay na ang mga opisyal sa OVP. Dihang gisulayan sa House Sergeant at Arms. Pinaagi sa mando sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga ibalhin si Lopez gikan sa House Detention Facility ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Buta nga gialmahan ni Lopez og ni VP Sara nga mao'y nahimong legal counsel ni Lopez. Sa programa, dunay gipasalida nga mga nahitabo ni atong martial law og EDSA People Power Revolution nga mao'y nagpatangtang sa duha ka dekadang paglingkod ni kanhing Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gipagawasab ang mga testimonya sa martial law victims. Naghalad og pag-ampo ang mga representante sa Muslim, Kristiyano ug lumad ug nagsindi og kandila isip simbolo sa hayag nga kaugmaon. Sa iyang pagdumala, daghay na sina mao nga karon panahona dunay plano nga imbitsya pinaagi karon sa mga pag-ipit kaniya nga dunay mga hiwit nga mga hinungdan bisan wala diya buhatan. Ang nagpakuntem kay Atty. Zulayka, kriminal na! Nganong wala ka na mapriso? Kaya ipriso ang abogado maway sala. Makahatag mong oras, nargatan Manila. Giorganisa matud pa ang aktibidad sa volunteer groups. Para sa Quad, this is just the start of everything. No? This is a prayer rally. This is really a prayer for peace. No? For peace, nga wala na yung mahitabo nga any kagubot sa atong sa Pilipinas, dili lang sa Davao City. Si VP Sara nagpaabot sa iyang pasalamat sa suporta. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulayka Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Dakong sunog may ulbo sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City adlawng Domingo. Damyo sa insidente may abot sa kapin 6 million pesos. Hinungdan sa sunog ang giingong mibuto nga electric fan sa usa sa mga panimalay. Ano ang report? Panaganadaan. Ay sa pamuko ng buo na.
Iyahay sa paghakot sa mga gamit nga masalbar ang pipila ka mga residente sa Zone 3 Barangay Patag sa Cagayan de Oro City atol sa pag-ulbo sa dakong sunog sa lugar. Pagresponde sa kabumbiruhan sa lugar, daling gisaka ang alarma ngadto sa ikaupat tungod sa kadako sa sunog. Matod pa sa BFP, naglisod sila pagresponde tungod sa kapiot sa dalan pasulod sa compound nga nasunog. Nasayran nga miabot sa 12 ka mga panimalay ang naugdaw, kung asa miabot sa 6 million pesos ang structural damage niini. 12 ka magbanay kung asa gatusan ka individual ang apektado. Under investigation pa mo ang among mga investigator nag-iimbestiga pa sa kung unsay cause sa sunog. Gibotyag sa mga residente nga mibutong electric fan kuno ang tinubdan sa kalayo. Human ang sunog, halos mga konkretong pader na lamang ang nabiling nagtindog. Kasamtangang gihikling ang mga apektadong residente sa gym sa Barangay Patag. Dili po wala pa ko, dili pa kuan mo nang akong utok ko. Lalo murag wala pa gyud. Kay pare ani karon init. Init kay dili pa makon kay gusto sa akong pares ng balhin nami agad-agad limpyuhan lang to ba. Ang insidente gikasubo sa Barangay Council sa Patag. Gidugang sa ilang kapitan nga buhaton nila ang tanan aron matunulan og tabang ang mga nasunugan. Magpahigayon sab kuno sila og session sa Barangay Council aron maisgutan ang posibleng dugang tabang para sa mga biktima. Para mapaspasan na mo nga kung pila ihatag sa ila para makapat sila kahoy, sin or whatsoever. It's just a small amount, but let's start for a very beginning. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga dunay 7 ka mga pulis sa ahensya ang nalambigit sa illegal nga droga atol sa nagpadayong internal cleansing program sa kapulisan. Mao kini ang gibutyag ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang acting regional director sa PRO 11, nga unom sa 7 ang nagpositibo sa gipahigayong drug test, samtang ang laing usa nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga. Wala na sila mihatag og pahayag. Dugang sa opisyal nga ilawom sa polisiya sa Philippine National Police, ipailawom sa disciplinary action ang bisan si kinsamang mapamatud-ang nalambigit sa illegal nga droga. Subli sab nga nagpahinumdum si Rosete sa kapulisan nga likayan nga malambigit sa illegal nga droga o karon pa lang muundang na og magbag-o alang sa ilang mahal sa kinabuhi. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pool sa CCTV ang aktong pagpanulis sa naka-helmet nga sospek sa usa ka establishmento sa Bangkal, Davao City. Kapin 30,000 pesos nga cash ug mahalong gamit natangag sa sospek. Kapulisan ginasubay na kung ang maong sospek sab ang nalambigit sa laing pagpanuli sa syudad niadtong Setyembre. Ani ang report ni Argel Relator. Sa kuha sa CCTV footage, 1:16 sa hapon ni adtong Biyernes, makita ang pagsulod ni ining lalaking naka-helmet sa usa ka business center sa Bangkal, Davao City. Wala na nakuhaan sa kamera, apan una na ni ining gitiunan og pusil ang lalaking empleyado sa pikas bahin. Dayon ang usa ka babaeng empleyado na sab ang gitiunan sa iyang pusil. Busa, napugos ang babaeng empleyado nga isulod sa dalang bag sa suspect ang ilang kita. Dunapay pangalungkat sa pikasbahin ang suspect. Nagpakiluoy pa ang lalaking empleyado nga ibilin ang laptop. Ibilin ang laptop, sir. Sabi ko na Mibalik ang suspect sa pultahan o gilak kini. Ugdungan niya gipusasan ang kamot sa duha ka empleyado sa ilang lingkuranan. Gikuha sa suspect ang tablet sa drawer. Una pa man kini migawas pasibat. Bisa nagkalisod, gilayong nanawag ang mga empleyado og tabang sa gawas. Human ang tululang ka minuto, natangag sa tulisan ang 30,000 pesos cash, relo, laptop ug tablet sa maong establishmento. Is ongoing ang pagkanda po investigation sa ato ang kapulisan na sir sa Talomo and magwala ta sir no nga mapal ang kaso against the suspects.
Apan nabantayan sa nagdumala sa establishmento nga ang sweatshirt nga suot sa suspect pareho sab sa gisuot sa suspect sa pagpang-hold up sa laing business center sa Barangay Matina, Playa, Davao City niadtong September 27. Wala na mihatag og dugang detalye ang DCPO labot niini. Apan padayon ang ilang investigasyon, ilabi na ang posibilidad nga nalambigit sa laing pagpanulis ang suspect. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Alang sa mga motorista, patubil na daan karon kay ugma dunay kapin piso nga usbaw sa kada litro sa mga presyo sa mga produktong petrolyo. Human ang pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana, musa ka og kapin piso ang presyo sa kada litro sa gasolina ug diesel karong semana. 1 peso and 15 centavos per liter ang isa ka sa matag litro sa gasolina ug 1 peso and 10 centavos kada litro sa diesel, samtang 80 centavos ang isa ka sa kada litro sa kerosene. Kini ang ikaduhang higayon karong bulana nga usbaw sa presyo sa gasolina samtang ikatulo sa diesel. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang hinungdan sa pag-usbaw mao ang nagaulbo nga geopolitical tension sa Russia, lakip ang posibleng pagpasirado og planta sa maong nasod ug ang kakulangan sa oil production sa nasod Norway. Nagpakitang gilas ang nagkariang Law Enforcement Agency sa Davao Region sa pagpanguna sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa pagresponde sa nagkariang emerhensiya sa kadagatan atul sa gipahigayong Interagency Maritime Capability Exercise o MARCAPEX 2024 sa Davao City. Ano ang report ni Orgil Relator? Taas nga kalibre sa armas ang bit-bit ni ining kalalakian nga sakay sa usa ka sea vessel nga anaa sa kadagatang sakop sa Davao City. Duna sab matud pay tulo ka gi-hostage sa bridge sa maong sea vessel. Gilayong miresponde ang mga personahe sa Philippine Coast Guard ug Task Force Davao. Dihang paduol na sa target, dunay nadungog nga mga butos sa pusil. Gipalupad sab ang fixed-wing aircraft sa PCG. Dihang nakaangkla na ang ilang patrol vessel, misampa gilayon ang mga otoridad sa na-sea-jack nga vessel alang sa hot pursuit operation. Dihang na-corner, ni-surrender na lang ang mga suspect kinsa gilayong gipangpusasan. Misampa sab ang PDEA agents aron i-verify ang mga nakita matud pa nga white substance. Apan ang maong sea-jacking incident, senaryo lamang sa gipahigayong Interagency Maritime Capability Exercise o MARCAPEX 2024 sa Law Enforcement Agency sa Davao Region sa pagpanguna sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Naglusad sabog Interagency Search and Rescue Operation dihang dunay nadungog nga buto. SAR Team 1, SAR Team 2, and SAR Team 3, this is 4401. You are hereby directed to conduct search and rescue operation using parallel search pattern to crew members of sea-jack vessel. Malampusong nahawa sa dagat ang mga biktima ug gisakay sa rescue boat. Nakita sab nga nag-aso ug nagkalayo ang usa ka sea vessel. Paspas nga miresponde ang Tubataha firefighting team nga sakay sa MRRV 4401 sa PCG aron mapaulanan og tubig ang kalayo gamit ang duha ka fire cannons nga kayang magbuga og tubig sa gilayong 53 meters. Dali sa magiaksyonan ang report nga oil spill gikan sa nasunog nga sea vessel. Naglatag og oil spill buoy aron dili na mukatag pa ang krudo. Gawa sa pagpakusog sa ilang resources ug pagsukod sa ilang abilidad nga maprotektahan ang kadagatan, pamaagi kini aron masapakusog ang pagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya nga nakatutok sa maritime security, safety, law enforcement ug environmental protection. Basically, kailangan pa nato i-improve ang ato ang communication. At the same time, napatay kinahanglan i-improve with our mga protocols. Kung 1 to 10, siguro mga 8. Nahimong platform vessel sa maong exercise ang BRP Gabriela Silang nga mao'y pinakadakong offshore patrol vessel sa PCG. Magpe-prepare po kami after nito ng MARCAPEX po. We will go to another mission po which is yung pong Goodwill port visit to Manado, Indonesia po. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay bagyo o pagdaot sa panahon sa nasod karong semanaha. Apan ulanon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa ang ITCZ o ang baga nga mga panganod tungod sa pagsugat sa hangin gikan sa northern ug southern hemispheres ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Samtang ang bugnaw nga hanging amihan ang nakaapekto sa panahon sa extreme northern Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang halapad nga pag-ulan sa halos tibok Mindanao. Dunay heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula ug Sulu Archipelago. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Nagdeklara og suspensyon sa klase ang Davao de Oro LGU karong adlaw tungod sa nasinating daot nga panahon. Sa impormasyon gikan sa provincial government, nagpakanaog og kamanduan ang gobernador sa probinsya ngadto sa mga LGU nga suspendihon ang klase alang sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og ubang personahe sa tanang pampubliko ug pribadong eskwelahan. Gipailawom sa yellow ug orange rainfall warning ang probinsya kagabi ug gilauman ang mga pagulan sulod sa taas nga oras nga epekto sa Intertropical Convergence Zone. Samtang nagpagula sab ang general flood advisory ang pag-asa alang sa pipila ka suba sa Davao Region karong adlaw. Dugang sa pag-asa, apektado sa ITCZ ang tibuok Davao Region. Nakaalerto ang Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto sa Intertropical Convergence Zone karong adlaw. Gibutyag ni Glenda Delideli ang hepe sa PDRRMO Davao del Norte nga karon nakaandam na ang mga water asset, rescue gear ug rescue equipment sa buhatan alang sa posibleng deployment. Dugang pa ni Delideli nga gawas sa mga personay sa PDRRMO, gimando na sab sa opisyal ang pag-activate sa mga personay sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pagkakaroon, hugot ang monitoring sa buhatan, ilabi na sa dakong sapa sa probinsya, human nga pipila ka suba ang nakitaan og pagsaka sa level sa tubig. Arestado ang usa ka lalaking empleyado sa City Equipment Depot sa Cagayan de Oro City human nga naaktuhang namaligya o giingong paihi nga krudo nga gikan sa pondo sa lokal nga kagamhanan. Ani report. Arestado sa mga personahe sa Carmen Police Station ang 40 anyos nga si Lito, dili niya tinuod nga ngalan, human nga naaktuhan sa otoridad nga namaligya og giingong paihi nga krudo aton sa gihimong operasyon sa Barangay Bunbon. Maton sa kapulisan, pasado las 10 sa gabi adlong Huwebes, ilang gilusad ang ilang operasyon batok sospek. Human ang kapin usa ka bulan nga surveillance. Ang sospek giilang usa ka regular driver sa City Equipment Depot sa Cagayan de Oro City LGU. Ila kini mga savings diya sa depot, pero di man sila matawag savings, kawat naman na sila as qualified theft. Sa maong operasyon, positibong nakuhaan ang sospek og 145 liters sa krudo nga nagkantidad og anaa sa 7,250 pesos. Matod sa PNP, mukabat ngadto sa 15 ngadto 20 ka container ang ginabaligya sa sospek matag semana. Dugang pa sa otoridad nga posibleng paihi nga krudo ang ginabaligya sa suspitsado nga gikan sa mga sobra-sobrang krudo sa mga sakyanan sa City Hall. Kani kita gitawag magitag public office of public trust. Damat the utmost performance at the same time loyalty sa atong panarabuan ato kanang pagabuhaton. Ang sospek ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ug mibalibad na sa paghatag og pahayag atubangan sa kamera. Samtang giadtuan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang City Equipment Depot ug ilang gibutyag nga human madakpan ang suspitsado, naglusad sab sila og laing investigasyon. Ang sa amoa yung maingon karon sir is rest assured that our office is doing everything we can to investigate it thoroughly. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nahingangha ang mga misaksi dihang gipasiga na ang pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasud nga anaa sa Tagum City sa Davao del Norte. Gani karong tuiga, mas taas kini itandi sa nakalabayng tuig. Atong silipon sa report ni John D. Esteban.
Misabwag og kahayag sa Tagum City Hall grounds sa Davao del Norte ang ilahang giant holiday tree ato sa pagpasiga niini Biyernes sa gabi. Kini ang pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasod. Ang gitas-on miabot sa 202 feet nga mas taas itandi sa nakalabayng tuig nga 197 feet. Kada tuig, panahon sa Pasko, kinigyod ang gikahinaman sa tanan labi na sa mga Tagumenyo. Giadornohan kini og gibuang colorful nga suga. Ang disenyo, classic-classing hulagway sa mga hayop ug sa base layer niini daw barko subay sa tema karong tuiga nga Noah's Ark. Sa tumoy niini mao ang 12-pointed Moravian Star. Milungtad og kapin 2 ka bulan ang pagmontar ug pagdesign sa maong holiday tree. Una, ang pagpasiga, dunay gipahigayon nga misa ug blessing sa holiday tree sa papanguna ni Most Reverend Medel Aseo. Human sa lighting, mikanta ang 500 kabatang estudyante nga mala anghel ang tingog alang sa Angels Singing Rendition ato sa lighting ceremony. Unang tago matunggi nganlan og City of Harmony. Kay nagkadaiyang tribo na diri nang inabuhi sa tuang siyudad sa Tagum. Ang ilaha panginabuhi lang yun. O na bibo na kaya itong Tagum. Ang mga nananaw nahingangha og nalipay sa nasaksihang pagpasiga sa holiday tree. Sobrang kanindot jud siya. Gwapo kayo. Of course, next year mas gwapo pa jud siya as we improve every year po. For me po it's a symbol of joy wherein kita tanan maka-express of what we feel kasi nga it's Christmas and we get to be together. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Mga kapuso, 30 kaadlaw na lang. Una ang Pasko. Mo kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.